Alexandri, ano? Elijah. Lymphatic pa lang? Ang sa lecture niya? So may digestive na kayo, pero hindi lang natapos. Oo. Sino lecturer? Okay, Doktora Jen. Sige. Teka. Before I forget, kailan ko yung available para sa midterm practicals? Kasi next Saturday, walang pasok. Then hindi ko alam yung susunod, baka online na naman kayo. Ang susunod na meeting nun, most probably, baka final practicals nyo na. Kasi yung final practicals nyo mauuna kaysa sa final theoreticals. Kaya baka mawalan na tayo ng araw. Monday ba available kayo? Nasa school kayo? Monday, Tuesday po, online class po kami. Sa Wednesday po, face-to-face po kami. 7 a.m. 1:30 p.m. Pero tuloy-tuloy yon to lunchtime. Diretso kayo. Papa. Thursday. Thursday po, wala pa kaming pasok. Teka, Thursday. Sige, pumunta na lang kayo ron na mga around 10. Kasi kung hindi kayo pupunta, wala kayong exam. Kahit wala kayong pasok, around 10 o'clock. Sige po. Pero ano po, kung pwede po ng Wednesday po ng hapon. Kung pwede lang po, okay lang Wednesday ng hapon, ako naman ang hindi available noon. Ako naman ang may klase noon. Okay po, sige po. So, bale, Thursday po ng 10 a.m. Thursday ng morning, oo, 10 o'clock. Okay. Elijah? Hindi, maghahanap ako ng kwarto. Kaya yung wait. Kaya pero pumunta muna kayo doon sa AMS, doon ko ano sa inyo kung saan tayo, AMS 4th floor. Kung sabihin sa inyo kung saan tayo pwedeng mag-practicals. Kung available yung AMS, baka doon tayo. Pero kung hindi, most probably, kasi ang alam ko may mga bakante, SPB. Kaya lang, yung LCD kasi doon pangit eh. So kung hindi kasi kayo pupunta, mawawalan kayo ng pagkakataon na mag-midterm practicals. Okay? Kailan ba naka-schedule ang ang theoretical? Usually yan, mga third week kasi, bakasyon na eh. So sa Saturday, walang pasok dahil Bonifacio Day. Isusunod, kung baka mag-online na naman tayo kasi isang Saturday. Then yung susunod nun, most probably ang second week na yon ng December, last day na natin. Hindi naman pwedeng hindi ko kayo bigyan ng final practicals. Unless kung gusto niyo, sabay na yung midterm practicals, final practicals, pati yung mga quizzes. Gabihin tayo ng gusto. Kasi wala pa rin kayo mga quizzes, di ba? Yung practical exam at pang midterm. Kaya sa Thursday, aside do sa midterm practicals nyo, bibigyan ko rin kayo ng at least mga 3 practical na quizzes. Take 5 items lang coming from the midterm topics. So, heart, then nervous, yung cerebrum na lang para konti lang pag-aaralan nyo. And then, ano pang gusto nyo? Cerebrum,
Blood. Sige. So, yun. Para mayroon kayong at least mga tatlong quizzes for the midterm. Hintayin, kumpleto na kayo, no? At least nakatatlo na kayo, no? Hello? Alam ko nakakakompleto na kayo doon, at least nakatatlo eh. So, meron bang mag-o-object para sa Thursday? Meron? So, walang conflict sa Thursday? Okay, mag-a-absent ha, major exam yon, yung mawawala sa inyo. Pag nag-absent kayo ng Thursday. Settled na yon, Thursday. Thursday, 10 o'clock ha? Okay, sige. So, topic for today will be about digestive saka respiratory. Excretory, wala pa tayo, no? Urinary system, wala pa. Isasabay ko na lang yung sa mail kasi halos magkasama yung mga parts nun eh. Sa mail repro at saka yung excretory system. Yung mga parts na magkakasama sila. Para isang daan na lang natin. Kita nyo na ba? Hello, hello. Kita nyo na? Okay. Gumagalaw yung yung cursor. Okay, sige. So, digestive muna tayo. So, di ba na-lecture na kayo at least kalahati? Okay. So, the digestive system is made up of the alimentary tract, and the accessory glands and organs of the digestive system. Now, pag sinabing alimentary tract, ito yung mga organs or structures na dinaanan ng pagkain. Okay? So, ito, oral cavity. Yan yung mouth. So, huwag kayong sasagot ng mouth. Okay? Kasi ang anatomical term niyan ay oral cavity. So, oral cavity, then pupunta yan sa pharynx. Ito, yung pagkain na pinag-usapan natin. Then, goes to the esophagus. And then, goes to the stomach. Sa stomach, gagawin liquid yung pagkain, and that is known as chyme. C-H-Y-M-E. Pag liquid na, pupunta na yan sa small intestine. The small intestine has 3 segments. Yung duodenum, jejunum, itong number 10, and then you have the ileum, the number 8. So, duodenum, jejunum, ileum. Okay? Ang function ng tatlong yan is to absorb yung mga nutrients. I-absorb yung mga nutrients and then dadalhin yan sa dugo. Okay? To be delivered to the almost every part of your body. Okay? Ngayon, lahat ng hindi ma-absorb, pupunta rito sa colon, sa large intestine. Ang large intestine, you have the ascending colon, tatawid sa kabila, you have the transverse, bababa ulit, descending, then pupunta yan sa likod ng small intestine, forming an S-shape. Nasa likod ng small, kaya hindi mo makikita. Sigmoid, colon. Then, didiretso yan pababa, becoming the rectum, lalabas sa anus. Kaya yung anus, yun yung labasan na, ha? Ang anus mo, nandun, yun ang pinakabukana, labasan na ng EBS. Okay? Pagdating dito sa colon, EBS na yan, hindi na yan pagkain, ha? So, lahat na ng hindi na-absorb na small, magiging tae. Okay? Kaya dito na yung lalabas. So, yan ang alimentary tract. So, from the oral cavity up to the anus. Ngayon, meron ka naman mga accessory glands and organs. Okay, like your salivary gland, siguro sa lecture nabanggit yon. Secreting saliva,
na may mga enzymes that may digest. Pag sinabing digest, tutunawin that may digest yung carbohydrates like amylase o kaya it may digest mga fats like lipase. Okay, katulad ng lipase. Kaya ang digestion starts at the mouth kasi dyan bumabagsak yung laway. Okay? Then, another accessory gland and organ, ito, pancreas. Ayan, nasa ilalim ng stomach at nasa likod niya. Now, yung pancreas secretes bicarbonate. Yung bicarbonate, pang-neutralize ng acid na galing dito sa stomach. So, yung secretion ng pancreas mo, pupunta rito sa duodenum. Okay? At yung laman ng duodenum mo, galing dito sa stomach, kaya may lamang acid yon. So, in order to neutralize yung acidic nature ng chyme, para hindi matunaw yung buong duodenum ng acid, maghahaluan niya ng bicarbonate o alkaline secretion. Okay, galing dito sa pancreas. Ang pancreas din, maglalabas siya ng lipase, pantunaw ng taba. Now, another accessory gland and organ will be the liver, yung atay. Yung atay, aside from detoxification, naglalabas naman yan ng bile. So, gumagawa yan ng bile, B-I-L-E. Yung bile, pantunaw ng taba. So, ang primary pantunaw ng taba, bile, susundan ng lipase. Kung hindi pa natunaw ng bile, tutunawin pa na o dudurugin pa ng lipase galing sa pancreas. Pero yung small intestine, naglalabas din yan ng small amount of lipase. So, ayan ang liver ha. Umaya babalikan natin yan. So, balik tayo dito. Sa oral cavity. So, ito, sa ilalim ng number 1, that's your upper lip. Sa ilalim naman ng number 2, nakoperan, that's your lower lip. Okay? So, yun yung dalawang lips. Then, itong puti, that's the teeth. Yung ngipin. Then, nakapatong yan or nakapasak dito yan, surrounded by the gums or gingiva. Okay? Then, nakapasok yun doon sa buto. Ito, hard palate. Ito yung ngala-ngala. Okay? Na matigas. Now, in between the teeth, the gums, at saka yung lip, whether upper or lower, meron kang space. Ito. Okay? So, itong space na to, tinuturo na number 1, that's your oral vestibule. So, pwedeng sa taas o pwedeng sa baba. Okay? So, yan ang oral vestibule. So, pagkatapos nun, yung pagkain, dadalhin mo na rito, pagkasubo. So, oral cavity proper. Diyan sa oral cavity proper, ang susunod mo, ngunguyain mo yon. So, babalikan nyo yung mga muscles of mastication. Temporalis, there'll be your masseter, at saka yung dalawang pterygoid, medial and lateral. Now, pagkatapos mong nguyain, lulunukin mo yan. So, process of deglutition. Ang unang-una dyan, itutulak ng dila mo. Yung pagkain, papunta rito sa likod para malunok. Now, habang bumababa yan, eto, kita nyo itong kulay white na to na parang silver. Yan, silvery white. Yan ang epiglotis. Yan ang gate papunta ng larynx. Yung larynx mo papunta ng lungs. So, dapat ang pagkain hindi pupunta dyan. Kasi pag pumunta dyan pagkain, kakaroon ng aspiration pneumonia na tinatawag. Pagkain, tubig, dapat hindi mapupunta dito sa lungs. Kasi mamamaga yung lungs, magkakaroon ng inflammation. Magkakaroon ka ng pneumonia. Okay? So, in order to prevent that, itong epiglotis, ito, sumasara, bumababa rito. So, parang pintuan yan eh. So, para pagkain, pupunta na rito sa pharynx. Yung pharynx is divided into 3 parts. Mula rito, hanggang dito,
yan ang pharynx. Yun nandito, nasopharynx, mula din sa base ng skull, sa ilalim ng skull, okay, hanggang dito sa may uvula. Ito ang uvula mo, yun nasa dulo ng pointer. Yan ay part ng soft palate. Meron ka rin ngala-ngala na malambot. Soft palate yon. Pinakadulo, uvula. So from the base of the skull hanggang uvula, that will be your nasopharynx. Nasopharynx ang dumadaan dyan, hangin. Mula rito sa may uvula hanggang epiglotis, yan naman ang oropharynx. Ang nagdadaan dyan, pagkain. Inumin, dalawa. Then, sa ilalim ng oropharynx, you have the laryngopharynx mula epiglotis hanggang cricoid cartilage. So, kung ano yung nagdaan sa oro, yun din ang dadaan dito sa laryngo. After ng laryngopharynx, ang karugtungan niyan, ito na nga, esophagus. Yung esophagus mo, tubo yan. It's just a tube. Ang function is to transport food papunta ng stomach. Ang esophagus is divided into 3 parts. Yung proximal third, yung naunang ikatlo. Ang muscle niyan ay skeletal muscle. Yung middle third, yung nasa gitna, hollow, skeletal, and smooth. Then yung lower third, purely smooth muscle. Okay? Kaya yung pagkain, kapag nilulunok mo, may part na mararamdaman mo pa. Ibig sabihin, dito sa may voluntary muscles or skeletal muscles. Pero pag umabot na yan dito sa may lower third, yung smooth muscle, made up of smooth muscle, hindi mo na mararamdaman yung pagbaba ng pagkain. Okay? Naintindihan niyo, class? Hello. May question? Wala? Sige. Pupuntahan natin ngayon yung stomach. Okay? So dito na tayo sa malaki para isang ano na lang. Ito esophagus. Yung initial na part ng stomach dito, ang tawag mo dyan, cardia. Cardia. So parang cardiac, tanggalin mo lang yung letter C sa dulo. So cardia. Now yung papuntang cardia, it is guarded by smooth muscle. Ito smooth muscle ng esophagus. Ang tawag mo dyan, lower esophageal sphincter. Ang sphincter parang pinto. It opens and closes. Okay? Kapag nag-contract yung sphincter, sasara. Pag nag-relax, o-open. Kasi smooth muscle yan. Yan, lower esophageal sphincter. Pag daan ng pagkain dyan, pupunta na rito sa stomach yung pagkain. Sasara na yan, magko-contract. And then sa dulo ng stomach, may you have another sphincter. Ang pangalan dito, pyloric sphincter. Sasara din yan. Sarado sa taas, sarado sa baba. Okay? Nasusundan niya? Yung pagkain, yung bolus ng food, pag sinabing bolus, buo na pagkain, irregardless, kahit may sabaw yan, buo pa rin yan. Yung bolus ng food, kinakailangan maging tubig. Maging liquid form. So, paano gagawin ng stomach yon? Kaya niya nga sinara rito para hindi bumalik doon, not unless susuka ka, at nakasara dito para yung pagkain, kapag hindi po converted sa liquid form, hindi pupunta na ng duodenum. Okay. Paano yan magiging liquid? Yung stomach maglalabas ng acid, hydrochloric acid. Okay, HCl. So, yung pagkain matutunaw. Aside from that, maglalabas din ng mga gastric juice itong stomach. Aside from that, dahil sarado dun sa taas, sarado sa baba, magko-contract ang stomach ng mahigpit na contraction. Okay? So, ang contraction niyan mula taas, pababa, then mula baba, pataas, ganyan. So, parang sex bomb girls. Pataas, pababa. Okay? Pababa, pataas. So, parang pinipigaan niya yung stomach, yung sarili niya. Para maging liquid yung pagkain. Kapag liquid form na yan, saka palang bubukas itong pyloric sphincter, pwede niya nandalin yung pagkain dito sa duodenum.
Okay? Kinakailangan gawing liquid yung pagkain kasi hindi ma-absorb ng small intestine yung mga nutrients kung buo-buo. Kailangan liquefied siya. Naintindihan niya? So may halong lecture na to ha. May halong lecture na to. Ngayon, balik tayo sa esophagus. Etong part ng stomach, yan, pag ganon, pa dome shape, nag-form ng angle. Esophagus, stomach, may angle. Yan. Ang tawag mo dyan, cardiac notch. Kasi ito cardia eh. Cardiac notch. Yung dome shape, yung pag ganyan, para umbrella, fundus of the stomach. Fundus. Mula rito, papunta rito, so may pyloric sphincter, greater curvature. Yung dito sa kabilang side, lesser curvature. Yung lesser curvature nag-form ng angle. Ang tawag mo dyan, angular notch. Angular notch. Sa loob ng stomach, may mga folds ng mucosa. Yung mga tiklop-tiklop na yan. Ang tawag mo dyan, rugae. R-U-G-A-E. Yung rugae increases the surface area para mas maraming mailagay na pagkain dito sa stomach. Okay? So initially, tumitiklop-tiklop siya, parang xylop, parang ano, hindi naman yung xylophone eh. Yung hawak-hawak na parang may pipe na may hangin, tumitiklop na ganon, tapos pag binuka mo, mas mahaba. Okay? Ganon din yan. Okay? So, yan ang mga parts ng stomach. Kalimutan ko, eto cardia, sabi natin. Eto sa ilalim ng fundus hanggang dito sa may angular notch, ang tawag mo dyan, body. So, ang tanong dyan, what part ng organ is this? Body. Mula rito hanggang dito. Okay? Then mula rito hanggang dito, bago mag-duodenum, yan ang pylorus. Kaya yung pintuan niya dyan, pyloric sphincter ang pangalan. Meron yata label dito sa susunod. Saan siya? Wala. Wala yung may label Okay? So ulitin ko lesser curvature to, greater curvature yon. Angular notch, fundus, cardia, lower esophageal sphincter, rugae. Kapag tubig na yung pagkain, kaim na, pupunta na rito sa duodenum. Ang duodenum mo merong 4 na parts. Ito yung una, nakaliko. Horizontal part. Bababa, ikalawa. Second part. Tapos magiging pahalang ulit. Tatlo, third part. Tapos tataas ng konti, vertical. Yon ang 4 na parts ng duodenum. Ito, jejunum. Ayan, ha? Small intestine yan. Ngayon, ito, nasa gilid, dito, sa part na yan, ileum. Yan tatlong yan, duodenum, jejunum, ileum, small intestine. Kung ano ang itsura ng duodenum, ganun din yung jejunum, ganun din ang ileum. Kaya dito na muna tayo sa duodenum. Makikita mo sa duodenum, meron kang mga nakatiklop na parts sa loob. Sa mucosa. Ang tawag mo dyan, plica circularis o circular folds. Kung ano yung function ng rugae sa stomach, yun naman ang function ng plica circularis sa small intestine. So, ang plica circularis o circular folds makikita sa duodenum, jejunum, at ileum. Ito, dito yung ileum. Okay? So, lahat silang tatlo may plica circularis. Ngayon, lahat ng na-absorb ng small intestine mo, dadalhin niya sa dugo, tapos mula sa dugo, pupunta sa ibang parts ng katawan. Yung hindi ma-absorb, pupunta rito sa large intestine. Okay? Ang tawag mo na dyan, EBS. Tain na yan. Ano ba malaki yan? Dito. Ito, malaki na kayo. Yan.
Etong ileum. So, lahat ng na-absorb, may iwan dito sa small intestine. Lahat ng hindi, pupunta ng large. Yan sa may colon. Okay? Ngayon, in between the ileum at saka nitong cecum, ito yung cecum eh. Yung cecum, ito yung part ng colon, ng ascending colon, na lumobo, dilated part. Yung initial na part ng colon. Cecum yan. Okay? Meron kang pintuan ulit dito. Ang tawag mo doon, ileocecal valve. Ileocecal valve. Okay? So, yung na-absorb, may iwan dito sa ileum. Yung hindi na-absorb, punta rito in the form ng tae. Okay? Mula rito, aakyat yung tae dito. Pupunta dyan sa, yan ang ascending colon. Then mula dyan, tatawid sa kabila. Transverse colon. Then mula rito, bababa. Descending colon. Tapos, pupunta sa likod nitong small intestine. In the form of letter S. So, letter S na baliktad pag ganon. Ang tawag mo doon, sigmoid colon. Tapos, didiretso siya pababa, kaya ang tawag mo rito, rectum. So, kapag rectum, ibig sabihin, diretso. Yung pinakadulo niya, anus o anal canal. Kaya yung pinakadulo ng quit natin, kay anus yun, tawag. So, lalabas na dyan yung EBS. Malinaw? Naintindihan niya? Okay. Ngayon, dito sa cecum, balikan natin, at saka sa large intestine, colon, hanggang dito sa may sigmoid, may mga folds ulit yan, mucosal folds. Yan. Ang tawag mo dyan, plica semilunaris. Sa English, ang tawag dyan, semilunar folds. Ang plica circularis sa small, sa large or sa colon, plica semilunaris. Ngayon dito sa colon, meron ka mga segments. Ito isang segment, ito another segment, ito another segment. Yan, ito another segment, yan another segment. Ito another segment, yan, yan, yan. Ang tawag mo dyan, individually haustrum. Haustrum. Okay? So, kaya may haustrum para mag-accommodate ng EBS. Ngayon, dito sa colon, makikita mo, meron kang makapal na muscle. Ito, yung pahaba na yan. Ito rin yun. Yan. Ang tawag mo dyan, tinea coli. Ang spelling yan, T-A-E, parang tae. Tae niya, N-I-A. Coli, referring to colon. So, yan ay thickened bundle ng smooth muscle ng colon. Okay? Kaya naman tumiklop yung muscle niyan para pag nag-contract, mas forceful. Para yung tae, ma-deliver na rito. Sa rectum, kapag napuno na yung rectum, mababanat yon, meron ka ng urge para umebs. Ilalabas mo na yon via the anus. Okay? So, ang plica semilunaris sa large. Ang tinea coli sa colon, sa large. Okay? Tapos, ang haustrum sa large or sa colon mo, makikita. Ang sa small, you have plica circularis. Okay? Clear? Maliwanag? Okay. Ito, mula rito hanggang dito, ascending colon. Kasi paakyat yan eh. Tapos, mula rito, tatawid sa kabila, tinanggal lang yung colon dito para makita itong duodenum, etc. So, pero dapat yan tuloy-tuloy dito. Yan ang transverse colon. Yung ascending, bago maging transverse, nag-form ng angle dito. Ang tawag mo dyan, right. Right kasi nasa kanan. Colic, referring sa colon. Flexure, tiklop. Okay? So, ito, right colic flexure.
kapag nakaturo dyan. Pero kapag naka-bracket mula rito hanggang dito, transverse colon yon. Ang tinatanong, mula rito hanggang dito. Pero kung naka-point lang na arrow, dito, right colic flexure. Nasusundan? Okay. Ngayon, dito sa ibabaw ng right colic flexure, nandito yung liver. Tinanggal lang doon yung model, ha? Nandito yung liver. Kaya yung right colic flexure mo is also known as hepatic flexure. So, pag sinabing right colic, pareho yan ng hepatic flexure. Kasi nasa taas niya yung liver. Dito naman, titiklop ulit yan, forming an angle. Ito naman ang left colic flexure. Okay? Ngayon, dito sa ibabaw ng left colic flexure mo, nandiyan naman ang spleen. Kaya itong left colic flexure mo is also known as splenic flexure. Splenic flexure. Okay? Ngayon, balikan ko itong sikum. Yan. Dito sa sikum, nakalimutan kong banggitin, may parang bulate na nakadikit. Yan. Yan ang vermiform appendix. In other words, yan ang appendix. Okay? Vermiform kasi mukhang bulate. Vermi, bulate. Form or shape. Okay? Vermiform appendix. Ito yan. So, yan yun, ha? Tapos, so tapos na tayo na alimentary tract. Punta na tayo dun sa accessory glands and organs. Ito ang liver. Yan. Ang liver gumagawa ng bile. B-I-L-E. Yung ginagawa niyang bile, pantunaw ng taba. Kasi yung acid, hindi kayang tunawin yon completely. So, kinakailangan may ibang klaseng pantunaw. So, yung mga taba na kinain natin, tutunawin ng bile, ang naglabas, ang gumawa at ang naglabas ay liver. Ito ang right lobe, ito ang left lobe. Meron kang ligament o parang tendon dito o litid sa Tagalog sa pagitan ng right lobe at left lobe. Ang tawag mo rito, falciform ligament. Okay, falciform ligament. Ngayon, sa ilalim niyan, eto. Sa ilalim, kinunan na sa ilalim, ha? Ito ang right lobe. Ito ang left lobe. Nandiyan yung gallbladder, yung abdo. Okay? Meron kang another two lobes. Katabi ng gallbladder, quadrate, kasi kwadrado. Katabi ng Firbina cava, caudate. Caudate kasi nasa likod o nasa bandang buntot. Nasusundan niya? So you have four lobes, ha? Right lobe, left lobe, quadrate lobe, caudate lobe. Dito sa may tabi ng quadrate lobe, meron kang another litid or ligament. Yan. Ang tawag mo dyan, ligamentum teres hepatis. Sa English, round ligament of the liver. Teres, ibig sabihin round. Okay? So, ito, round ligament. Okay, of the liver. Pero kapag sa harap, falciform ligament. Nawala lang yung kulay, pero dapat ito puti. Okay? Falciform ligament. Kita mo yung gallbladder doon. Yung gallbladder, ang function niyan, lahat ng ginawa na bile ng liver, itatago niya muna sa kanya. Parang bangko. Okay? Kapag kumain ka na ng maraming mamantikang pagkain, magkocontract ang gallbladder, lalabas ang bile. Yung bile, ang labas niyan dito sa may duodenum. Dito lalabas ang bile. Nasusundan niyo? Okay.
So, yung bile, pantunaw ng taba. Kumbaga, yung isang taba, yun yung malaking tipak ng bato. Yung bile, yun ang maso. Alam niyo yung maso, yung malaking martilyo, pambato? So, paluin mo yung bato, madudurog, pero malalaki pa rin. Hindi pa kayang i-absorb ng small intestine. Kaya ang susunod niyan, eto naman, ang parang martilyo, maglalabas pa siya ng lipase, pancreas. Yung lipase, yung dating pinaliit ng bile, paliliitin niya lalo. So, parang siya naman yung martilyo. Okay? Ngayon, pag maliit na, pwede nang i-absorb ng small intestine. Yung taba. Ano ang basic component ng taba? Fatty acid. Kaya ang absorb ng small intestine mo na galing sa taba na kinain natin, fatty acid. Ang sa carbohydrates, ang basic component ay monosaccharide. Yun din ang ina-absorb ng small intestine. Okay? Ang basic component ng protein, yung protina, ay amino acid. Yun din ang ina-absorb ng small intestine. So kapag hindi pa nasa basic component yan, hindi pa ma-absorb ng small intestine. Kailangan yung pinakamaliit na component nila. Nasusundan niya? Okay. So sabi natin, ang gallbladder taga-store ng bile. So kapag nag-contract yan, lalabas dito. Yung pinakatubo niya, ang pangalan niyan ay cystic duct. Cystic duct. D-U-C-T, Ngayon, may tubo ka mula rito sa liver. Isa galing sa left, isa galing sa right. Yan, tawag mo doon ay right right hepatic duct. Okay? Yung isa naman galing left hepatic duct. Pag nagsama yung dalawa, magiging common hepatic duct. Paano malalaman nyo sa model kung duct yun o hindi yun blood vessel? Kapag duct na merong bile, ang itsura niyan or ang color niyan ay medyo green. Okay? So kapag green, ibig sabihin, bile ang laman. Ngayon, itong common hepatic duct at saka cystic duct, pag nagsama, yan, ito na yon. Ang tawag mo na dyan ay common bile duct. Yung common bile duct, yan ang lalabas dito sa may duodenum. Okay? So, dyan ang bagsak nung nilabas ng bile na galing sa liver. Okay. So, dito, kita mo yung cystic duct. Ito, yung medyo green na yan. Yan. So, pag sinamahan na yan ng common bile duct, magiging, ito, common bile duct na yan. Okay? Pag sinamahan ng common hepatic duct, common bile duct. Itong kulay blue, nasa gitna na malaki, portal vein. Itong kulay pula, that's your hepatic artery. Silang tatlo, ang tawag sa kanila ay portal triad. Portal triad. Silang tatlo. Caudate lobe, quadrate lobe, gallbladder, right lobe, left lobe. Organ, liver. Puntahan naman natin yung pancreas. Sabi natin, naglalabas ito ng lipase, patunaw rin ng taba. Naglalabas din yan ng bicarbonate, pang-neutralize ng acid. Saan galing yung acid? Yung acid na galing stomach, umalo dun sa chyme. Hindi mo na pwedeng i-separate yun nakahalo na rin yun. So para hindi matunaw ang duodenum ng acid, maglalabas ang pancreas ng bicarbonate, pang-neutralize acid.
Okay? Ngayon, maglalabas din ito ng lipase. Pantunaw pa, pampaliit palalo doon sa taba. Meron din yan tubo. Ito. Yang sundan yung cursor yan. Pagdating dito, bababa. Yan ang pinaka-main na tubo. Main pancreatic duct of Wirsung. Yan dito. Mula rito, bababa, yan ang duct of Wirsung. Yung natitira rito, accessory duct of Santorini. Yung dalawang yan, main pancreatic duct of Wirsung at Santorini's duct, parehong lumalabas dito sa duodenum. Okay? Kaya yung secretion ng pancreas, dalawa lalabasan. Isa dito sa Santorini at isa dito sa may duct of Wirsung. So may question pa? Meron pa? Wala na. Ngayon, dun sa lecture, pakinggan nyo particularly yung salivary gland. Tatlo lang naman ang major salivary glands. Parotid, nasa tapat ng tenga, submandibular, nasa ilalim ng mandible, at sublingual, nasa ilalim ng dila. Okay? So lahat ng yon naglalabas ng laway. Yung laway, pantunaw. Kasi yung laway mo, it may contain amylase. Yung amylase, pantunaw ng carbohydrates. Kaya digestion, yung pagtunaw ng pagkain, starts at the mouth or at the oral cavity. So, dyan pa lang, tinutunaw na yung carbohydrates. Then, lalo na doon sa bandang baba. Okay? Doon sa, bago mag-small intestine. Bago within the small intestine. So, may question kayo sa digestive? May question ba? Okay. So, ibibigay ko sa inyong picture dyan, yung may yung may mga label karamihan. So, hindi yan. Kamali ako nung bukas Ngayon, puntahan naman natin yung respiratory. Kailangan na nating bawasan yung mga topics kahit hindi nyo pa na-lecture. Okay? So, nakita nyo na ba yung respiratory? O wala pa dyan sa screen nyo? Wala pa? Gumagalaw? Yan. Okay, sige. So, ang basic function ng respiratory system, yun nga, dalhin yung hangin, tapos kunin ng oxygen. Yung oxygen pupunta ng blood. Yung mula sa blood, yung oxygen na yun pupunta ng cell. Yung cell gagamitin yung oxygen as source of energy. Kaya pag kulang ka sa oxygen, nanghihina ka. Okay? So, yan ang function ng respiratory system. Ngayon, yung oxygen, pag nagamit ng cell, magiging carbon dioxide. Dadaan ulit ng dugo yun, babalik ng lungs. Paghinga natin palabas, kasama ang carbon dioxide. Pag huminga tayo papaloob, inhale, ang pumapasok ay oxygen. Pag humihinga tayo palabas, ang lumalabas ay carbon dioxide. Ngayon, dito sa respiratory system, ang simula niyan, it starts with the nose. Kasi diyan dadaan yung hangin. Ito, yung butas diyan, yan ang anterior nares. Ito yung loob ng ilong natin. So, yan ang nasal cavity. Ang nasal cavity, may mga projections, may mga matatambok na part sa loob. Ang tawag mo doon concha o kaya turbinates. Ito ang superior nasal concha, middle nasal concha, inferior nasal concha. Sa pagitan ng mga concha o turbinates, meron kang mga lubog na part. Yan. Ayan. Okay? Ang tawag mo naman dyan ay meatus. Meatuses. Ang ilong natin may buhok. Natalis bagong panganak ka. May buhok dyan.
Pagdaan ng hangin, mafi-filter ng buhok. Ang tawag mo doon sa buhok, vibrissae. Ngayon, dahil yung loob hindi naman smooth, may mga lubak-lubak, kaya yung hangin lumiliko-liko na ganyan. Okay? So, parang turbulence. So, yung parang lubak-lubak ng hangin. Turbulence ang tawag mo ron. Kapag nagkaroon ng turbulence, yung ibang dumi na nalanghap natin, babagsak sa loob ng ilong. So, yan ay either ilalabas mo kasama na sipon o kaya nung booger. Okay? Kaya yung papasok dito, papuntan lungs, medyo bawas na ng dumi. Okay? Etong superior nasal concha is less active or less involved sa respiration. Ito ay more involved sa sense of smell. Para makaamoy tayo. Yang superior nasal concha. Ang more involved sa respiration will be middle at saka inferior nasal concha. Yung inferior nasal concha, separate bone yan, ha? Buto yan. As you have learned dun sa skeletal system. So, nakahiwalay na buto yan, inferior nasal concha. Ngayon, yung hangin, pupunta na rito sa likod ng nasal cavity. Pupunta na siya doon sa nasopharynx. Mula doon sa base ng skull hanggang uvula, nasopharynx. Sinabi na natin kanina. Mayroong tubo sa nasopharynx ito. Ang tawag mo dyan, eustachian tube or auditory tube. Etong eustachian tube na to nakakonect sa middle ear. So, ang punta niyan, kabilang dulo, middle ear. Nag-i-equalize siya ng pressure mula doon sa tenga at saka doon sa labas ng tenga. Okay? In this case, dito sa may pharynx. Malinaw? Naintindihan? Para pag nag-lecture, may idea na kayo. Mula doon sa base ng skull, doon sa pinakababa ng skull, ito, hanggang doon sa may uvula, ito uvula mo eh. Yung uvula, yan yung pinakadulo ng sapalat. Ito yung alang-alang mo malambot. Yan. Pero yung nasa harap, hard palate yung buto yon. So, yung pinakadulo niya, ang tawag mo, uvula. So, kapag binuksan mo yung bibig mo, tumingin ka sa salamin, nakabukas ang bibig, makikita mo, yan yung nasa gitna. Okay? Mula dito sa base ng skull hanggang sa uvula, nasopharynx. Ang nagdadaan dyan dapat, hangin lang. Mula sa uvula hanggang epiglottis, oropharynx. Ang nagdadaan dyan, pagkain at saka inumin. Mula sa epiglottis hanggang sa cricoid cartilage, laryngopharynx. Ang nagdadaan dito ay hangin. Hindi, itong laryngo, ito nasa likod pala siya. So, ang laryngo mo, pagkain na tubig din. Yan. So, dito sa likod. Yan. Pagkain na tubig sa laryngo. Oro, pagkain na tubig. Nasopharynx, hangin lang. Malinaw na? Hello, hello, hello. May tanong? Wala ako. Wala. Ngayon, maliban sa pagkain na tubig, dito sa oropharynx, pwede ring hangin. Pwede ka namang huminga sa bibig mo eh. Halimbawa, baradong-barado to ilong mo, sa bibig ka hinga. Kaya dito sa oropharynx, laryngo, pwedeng hangin pagkain na tubig. Pero sa naso, hangin lang. Normally. Kaya pwede nang bumalik dyan yung pagkain at lumabas sa ilong nyo. Siguro na-experience nyo na yun. Bigla kang tumawa, yung pagkain lumalabas dyan. Kung ano lumalabas sa ilong. Pero hindi yun normal, ha? Okay na? So, lipat ko na. Next picture. Yan. So, ayan yung mga myiatosis, ha? Ngayon, puntahan natin mula dito sa may nasopharynx, oropharynx, portion ng laryngo, papasok yan ng larynx.
Ngayon, yung larynx mo, binabantayan ng epiglottis. Ito. Para kung may pagkain dyan, isasara niya ito para hindi pumasok yung pagkain. Pumunta ng lungs. Kasi masisira yung lungs mo, magkakaroon ng pneumonia. Okay? At delikado pa yon, lalo na kung medyo malaki-laki yung pumasok dyan. Dito, sa larynx mo, nakadivide yan. Yung bandang taas, false vocal cord or vestibular fold. Yung na bandang baba, yan ang true vocal cord. Okay? Etong true vocal cord, ito ay movable. Gumagalaw yan. So, nag-open, close, and it will produce sounds. So, yan ang involved sa phonation, sa pagsasalita. Yang true vocal cord. Okay? Yung false, hindi. Kasi hindi naman gumagalaw yon. Ngayon, sa pagitan nila, ang tawag mo dyan, laryngeal ventricle. So, yung hangin, dumaan na ng larynx. Okay? Pupunta na yan dito. Ang susunod mong segment, trachea. Nasa likod nito mga blood vessel na to. Pero dito, hindi masyadong kita yung trachea rito. Ito. Yung trachea. Okay? So, yan ang trachea. Yung trachea, made up of C-shape. Letter C. Shape na cartilage. So, kapag letter C ka, hindi magkadugtong yung dalawang dulo. Yung pinakadulo ng cartilage nasa likod ng trachea. Okay? At yung dalawang yun na dulo ng letter C, pinagdugtong ng muscle. Yun ang trachealis muscle. Yung trachea, daanan lang ng hangin. Yan. Pagdating dito, magdi-divide yan. Ang tawag mo na dyan, bronchus. Yung unang division niya, primary. Trachea to, nag-divide, primary, bronchus. Yung primary, pag nag-divide, magiging secondary. Ito yung secondary dito sa right. Ito another secondary, bronchus sa right. Pero itong sa left, ito ang primary niya, ito magiging secondary niya at yung isang to. Kasi dyan nag-divide yung primary. Okay? Pero dito, sa right, ang primary mo, itong maiksi na to. Tapos nag-divide na siya. Secondary na to. Yan. Ngayon, nakita nyo, itong secondary, nag-divide pa. Itong dalawa. Yan. At ito. Yan ang tertiary bronchus. Yung bronchus, magdi-divide pa yan, paliit ng paliit. Magiging bronchiole. Hanggang sa maging terminal bronchiole. Yung terminal bronchiole, yun ang hangganan ng conducting zone. Pag sinabing conducting zone, yan yung dinadaanan ng hangin pero walang gas exchange. Hindi lumilipat yung oxygen papunta ng cell, okay? Hindi nangyayari dyan sa may terminal bronchiole. So, puro daanan lang yan ng hangin. Ngayon, paliit na paliit nga yan. Ang tawag mo na nga dito sa pinakadulo, bronchiole yan, yung mga pinakamaliit. So, ito ay pinalaki na picture. So, ito ang primary, ito ang trachea, yung unang division niya, primary. Ito primary dun sa left. Okay? Ito primary mo sa right. Ito secondary mo sa right. Ito secondary mo sa right. Nag-divide yung secondary, kaya ito magiging tertiary mo. Pero dito, ito ang primary, ayun pa lang ang secondary. Pag nag-divide itong secondary, magiging tertiary. Nasusundan niya? May yata nakikinig eh. Sure ha? Kung naulitin itong orientation na to. Ngayon, mula doon sa mga bronchiole, yan, yung hangin pupunta na dito sa pinaka-lungs. Okay? Ito ang right lung. Kanan, Merong pinakatuktok, apex, at yung pinaka-ilalim niya, base. Yan.
Ang lung ay hati sa lobes. Meron kang upper lobe o superior lobe, meron kang middle lobe, meron kang lower or inferior lobe sa right. Sa right, ha? Yan tatlong yan hinati ng fissure. So parang sa cerebrum din. Meron kang lobe, meron kang fissure. Ito, dahil yan ay diagonal, ang tawag mo dyan ay oblique fissure. Ito naman, pahalang, kaya horizontal fissure. So again, apex, at tapos yung ilalim, base. Right lang. Identify organ, right lang. Okay? Clear? Clear po. Ito naman ang left. Ito ang left, ha? Nandito, meron kang outline dyan kasi nandyan yung heart. Okay? Meron din siyang apex, meron din siyang base. Pero dito sa medial side, meron siyang nakauka, cardiac notch. Kasi sabi natin, nandyan nga yung heart. Ngayon, ito sa ilalim ng cardiac notch, meron parang dila. Tag mo dyan, lingula. Ang left lang ay dalawa lang ang lobes. Isang upper, isang lower. Superior, inferior lobe. Ang kanyang fissure, isa lang. Tag mo dyan ay oblique fissure. Okay? Pero yung sa right, meron din siyang oblique, ha? Yan. Meron pa siyang horizontal. Pero dito sa left, wala nang horizontal. Oblique fissure na lang. Nasusundan niyo pa? Malapit na tayo matapos. Okay. So, ito yung trachea na tinakban kanina ng mga ibang organs, ha? Ayan. So, 13 yan lahat-lahat. Tracheal rings, ang tawag mo dyan. Yung mga part na yan, tracheal rings. Pero yung organ, trachea. So, sabi natin, pag ang trachea nag-divide, magiging primary. Ito primary, ito primary. Bronchus. Primary, pag nag-divide, secondary, secondary. Secondary bronchus, pag nag-divide, tertiary, tertiary. Ito, secondary. Kaya itong division niya rito, tertiary bronchi na yan. Clear? Clear po. Okay. Yung point kung saan nag-divide yung trachea at naging bronchus, ito yung parang bikini na yan. Ang tawag mo dyan, carina. Carina o carina. Okay. Sa ilalim ng lung, nandito yung base. Nandyan ang primary muscle mo for respiration. Yan ang diaphragm. Kapag yan ay hindi nag-contract at hindi nag-relax, hindi na gumalaw, patay ka na. Ilalagay ka na sa respirator para huminga ka. Kasi yan ay gumagalaw. Umaakyat kapag maglalabas ka ng hangin, bumababa naman siya kapag tatanggap ka ng hangin, okay, mula sa labas via the nose. Pero kapag sira na yan at di na gumalaw, patay ka na. Respirator na ang dala sa'yo. Okay, I think yun na yung last na picture. Yan. So, tandaan na, sa left, isa lang ang fissure, oblique. Sa right, may isang oblique, may isang horizontal. Kaya tatlo ang lobes niya. Okay? Wala nang question? Okay. Alam ko, sinend ko sa inyo itong digestive eh. Pakicheck na lang kung may mga label, ha? Ngayon, yun nga, Thursday, 10 o'clock, magiging ano niyan, exam para sa midterm. Ano tayo ko? Ano pa ba announcement? Yung canvas. Yung canvas nyo, yung assignment. Okay? Sasagutan nyo yan mula prelim hanggang finals. Nabuksan nyo na ba yung canvas nyo? Oo. Nakabukas ba lahat o meron lang nakasaradong iba?
Nakabukas po lahat. Lahat hanggang finals. Sige. Wala nakalagay dyan na due date, no? Wala pa, no? Wala. Kung wala pang due date, sagutan nyo na yan. Okay? I-update nyo na. Kung mahirap mag-drawing, yung drawing lang drawing, kung mahirap kayo mag-drawing, mahirapan kayo mag-drawing, siguro i-accept ko na kahit kumuha kayo ng pictures. Pero yung mga tanong, sasagutan nyo. Kahit kumuha na lang kayo online ng mga pictures. Ako rin naman mag-check niyan Ano yung tanong? Sino yung nagtanong? Sino yung nagtanong kanina? Buksan ko pa itong aking chat. Eliza. Mauuna ang laboratory exam nyo. Ibig sabihin yung practical nyo sa lab. Iba yun sa theoretical. Theoretical yun sa lecture. Kapag finals na, mauuna ang practical ng 1 week. Kaya hindi naabutin ang laboratory natin ng 3rd week. Kasi exam week nyo na yon para sa theoretical. Kaya dapat matapos na natin to by next meeting. Pero ang problema, walang pasok sa Sabado. Dahil Bonifacio Day. So, kung bibigyan ko na lang kayo ng mga PowerPoint. Pag ganon. Then, kung magkikita tayo whether online or face-to-face, saka natin i-discuss. Sa laboratory, So, may question pa? Yes, Elijah. Yung mga hindi makapagbukas ng itong Gmeet. Sige. Sige, baka nagkakaroon lang ng problema doon. Pero ngayon lang siya hindi nakapagbukas o dati na? Okay. Sa in-note na lang doon na nakapasok na siya. Attendee. Present. Sulat niya yung pangalan niya doon sa GC. Lalagay ko na lang noted. Okay, akala ko naman ever since di siya makapasok ngayon na sinabi. Okay, aside dun sa mga lab exercises sa Canvas that you have to update, bibigyan ko kayo ng project. Okay? Per group, pero yung project for the whole class na. Mga ilan ba kayo? 30. So, kada isang grupo, so the next time we meet, kahit sa Webes, okay, kada isang grupo, 6 individuals. Kaya meron 5 groups. Maggrupo na kayo bago mag-Thursday. Bigay niyo sa akin yung pangalan, lagay sa 1/4. Then you assign 1 leader. Ang gagawin nyo, ganito. Hindi. Ito muna ay voluntary, Hindi ito compulsory itong project. You'll be given, as far as I know, mga 2 points sa final grade. 2 points sa final grade. Again, voluntary ito. Ngayon, ang gagawin nyo, kukuha kayo ng PowerPoint sa online. Okay? And then, lalagay nyo yan sa USB. Pero yung PowerPoint na lecture, i-assign ko muna kung anong topics ang hahanapin nyo. Wala kayong gagawin kundi magda-download, tapos ilagay sa USB.
Yung USB for the whole class na yon. So preferably mga 16, 32 gig. Sana walang virus. Much better kung may mga pictures kasi gagamitin namin dyan yung mga pictures. Okay? Clear? So sa Thursday, bigay nyo sa akin yung mga pangalan ng mga members nyo, including isang leader from each group. Then bibigyan ko kayo ng topic na hanapin nyo. Ang deadline yan bago kayo mag-exam, finals. Wala kayong gagawin, upload lang. Upload ba tawag doon? Hindi, download lang. Tapos ilagay nyo sa USB. Naintindihan nyo? Hello? Katulad, halimbawa, ganito, group 1. So and so. Ang hanapin nyo ay anatomy of the lymphatic system. So, kahit anong PowerPoint about lymphatic system. Basta anatomy yun, Huwag physiology, huwag biochem, ganyan. Tapos, kopyahin nyo na lang, i-download nyo, tapos ilagay nyo sa USB. Yung USB na pang whole class na. Buong klase na. And again, voluntary ito, Sa tingin nyo, di nyo kailangan yung 2 points, pwedeng hindi kayo sumama. Kailangan yung 2 points, pandagdag din yan. Okay na? Maliwanag? Again, doon sa mga latecomers sa Thursday, mga around 10 o'clock in the morning, punta kayo sa AMS. Tapos, bibigyan ko kayo ng midterm practicals along with yung 3 practical quizzes about midterm topics. So sabi nyo, blood na lang, heart, at saka ano isa? Cerebrum. Yun na lang. So at least makatatlo man lang kayo sa midterm. And then pag nag-practicals tayo sa finals, ganon din ang gagawin natin sa finals. Mga 3 quizzes about final topics naman. Okay? Aside dun sa final practicals. Liwanag? May question pa? Okay. So, stop presenting na ako. Then, screenshot na lang tayo. Reserve siya attendance na. So, walang mag-absent sa Thursday, no? Thursday. So, pumasok na lang kayo. Kesa wala kayong midterm. Kasi pag hindi kayo nakakuha, pag binigyan kayo ng makeup exam, iba ang exam na ibibigay sa inyo. Hindi ko alam kung kanino manggagaling yung makeup exam nyo. Lalo na kung major yan. Okay. Makuha nyo pang exam ay walang choices ibigay sa inyo. Kaya be sure na pumunta na lang doon ng Thursday. Yung exam nyo, may choices, pero siguro mga 6 or 8 items wala. Pero hindi na siya totally walang choices. Hindi na siya totally lahat. May choices. Pero madadali lang naman yung mga walang choices. Sample organ, identify organ, ganon. Hindi naman yung mahirap intindihan. Karamihan identification. Alexandre. Yes. Yes, upod. Tanong ka? Hello, sir. Question ko lang po if i-review nyo po ulit kami before po sa quiz and exam po, sir. Sa midterm practicals? Yes po. Yung major? Sige, reviewin ko kayo. Thank you po, sir.
Ganito, padadaliin ko na yung ano nyo. Kung ano yung itatanong ko regarding sa heart, sa blood, at saka cerebrum, doon sa quiz, yun na rin ang lalabas sa major. Okay na? Para isang aralan na lang kayo. Anyway, tapos na naman yung midterm eh. Kailangan nyo lang magkaroon ng midterm practicals. Mark. Yes. Kung pwede pong yung sa lab activity gawin po sa Google Documents or sa handwritten po yung sagot. Pwedeng docs, pwedeng handwritten. Kung saan Thank you po, ka sir. sanay o mas gamay. Basta yung lab exercises, dapat yung kompleto na bago kayo mag-final theoreticals ha. Kasi after na final theoreticals, yung mga 1 week after, hanapin na yung mga grade. And that will include yung ano nyo, mga lab exercises. So naka-open pa? Wala pang due date? Okay, so habang wala pa siyang due date, ibig sabihin, sagutan nyo na. Kasi pag nagsara yan, hindi na kayo makapag-upload yan. So, any other concern? Meron pa? Wala na? O, screenshot na. Kahit wag nyo nang i-on yung cams. Bahala na kayo sa inyo. Matatandaan na kayo. Kung nandyan kayo o wala kayo. Meron ba nag-i-screenshot? screenshot ko na po. Okay. Malvin. Thank you. May question pa? Kung wala na, sige, you can log out na. Wala na? Wala na question? Sige. You can log out na. Webes, Thursday, 10 o'clock. AMS, 4th floor. Thank you po, sir. Welcome, welcome.